Good morning po at salamat sa Panginoon sa matagumpay at mapagpalad at mabiyayang gawain kahapon. Maging sa tansya ako po ay ginamit ng Panginoon doon na makabahagi ng salita po ng Panginoon. And then also dito sa atin, si Pastor Felinor ay patuloy nating pasalamatan ng Diyos sapagkat halos parehas lang po ang pangyayari na at maging ang mga salita niya na nahayag kahapon. At nakatutuwa po na patuloy po tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagbigay tayo ng papuri, pasalamat, pagsamba po sa ating Diyos ng buhay noong araw po ng linggo. Kaya naman napakabuti po ng Diyos na dapat nating pasalamatan. At patuloy po tayong magkaroon ng panahon sa araw po ng linggo. Actually, hindi ng linggo, kundi nga itong aking Psalms 37 ng 1 to 7 na pinabanggit po rito na kung saan po ay inihingi ng Diyos na mag-trust in the Lord and delight yourself in the presence of the Lord. So, ibig po sabihin dito na meron po mga naunang verses na kung saan po meron pong mga tao na gumiginhawa ang buhay pero hindi naman manampalataya. At minsan nagbibigay sa atin ito ng para katanungan sa buhay. Pero sabi po ng Panginoon, huwag tayong mag-alala dahil yung mga yun, matutuyot yun eh. Yung mga yung ganung bagay. Nakita naman natin na bagamat sila po ay mga yumayaman, pero darating ang araw, ang judgment po para sa kanila, sa kanilang mga ginawa. Hindi naman nila maaaring siguro malinlang nila ang taong bayan o malinlang nila ang mga kabarangay o kabayan niya sa kanya pong ginagawa. Sila po ay umaasenso sa pamagitan po ng mga maling gawa o yung sinasabi mga corruption. Talagang may mga ganun palang tao, no? At sa mga maling motibo, maling gawain na sila ay umaasenso. Pero huwag na po tayong malungkot doon at magandang kaingitan. And then huwag daw tayo maging anxious, no? Maging tayong magbalisa sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Bahagi kasi ng buhay natin yung yung hirap, yung sistema na umiiral po sa mundong ibabaw. Yung kahirapan kasi bahagi po tayo ng mundo at narito po tayo sa lupa. Kaya naman ang pinakamaganda rito, sabi ng Lord, magtiwala pa rin tayo kahit na ano pong nangyayari sa mundong ibabaw, nangyayari sa iyong pamilya, nangyayari sa iyong church, nangyayari sa iyong kapaligiran. Ay patuloy pa rin tayo magtiwala sa ating Panginoon. At asahan po natin na siya po ang Diyos na kikilos. Pangalawa, delight ourselves in the presence of the Lord. Ibig mo sabihin ito, mas maganda po yung daily, no? Daily po yung devotion natin. Sa Tagalog nga nito, panata eh. Ipanata po natin na araw-araw po na nakikipag-usap tayo sa Diyos. At ang sabi po doon, the Lord will give our desire, yung heart desire po natin na tutugunan po ng Diyos yung anumang nasa puso nating hangarin. Kasi maliwanag naman din sa John, no? Yung kung saan po sa chapter 14 na pinangako ng Panginoon na sa kanyang pangalan, ibibigay niya naman ating mga kahilingan. Sometimes meron pang sinasabi na hanggang ngayon di pa natin humihingi sa kanya. Pero makita po natin ito mga kapatid ay yung delight in the Lord, kasama po din yung pagbubulay-bulay, kasama po dito yung taos puso natin pakikipag-usap sa Diyos na kung saan po hinihintay natin yung pagbaba po ng mensahe o ng presensya niya o ng pagkatugunan niya sa buhay natin. Yun po ang pinakamaganda ho dito. Bagamat sinasabi nila sometimes hindi tumutugon ng Diyos, pero pagka nasanay po tayo ng daily devotion or something na pwede natin maibigay sa Diyos, yung bahagi ito, nangako naman po ang Panginoon na magbibigay po siya ng reward or magbibigay siya ng katubaran sa anumang bagay natin hinihingi. Kung ano man po yan na nasa isip po natin, nasa puso natin yan, ay i-reveal natin sa harapan ng Diyos. No? Although sabi nga natin na hindi naman po ang issue rito yung ikaw po laging hihingi. No? Ang issue po rito yung lagi kang
tatabi sa Kanya, lagi kang makikipag-usap sa Kanya. Ibig po sabihin nun, araw-araw nabibigyan ka ng karunungan, araw-araw nabibigyan ka ng gabay sa buhay. Kaya marapat naman po na patuloy nating gawin to sa buhay po natin. Kasi isa lang ang nakalagay sa Bible na kung wala po tayong koneksyon sa Diyos, bali wala po ang lahat ng buhay. Walang mangyayari po. No? Kaya naman nakakatuwa no, na maunawaan po natin sa buhay po natin na kung saan po ay maintindihan po natin na ang buhay po ay maganda kung meron kang Diyos. Pero ang buhay po ay hindi nagiging maganda kahit mayaman ka, kahit ano pa ang meron kang luho sa buhay, kahit natutugan to ng mga bagay na meron ka sa material. Hindi pa rin yan ang bumubuo ng kagalakan sa buhay. Kasi kahit na gano'n mangyari, patuloy pa rin yung meron siyang guilt, emptiness, at yung tinatawag na yearning o yung pananabik. At yun po yung presensya po ng Panginoon na dapat natin ilagay sa puso po natin. At yun po ay si Kristo. Kaya naman maraming salamat na tayo po nakakilala sa Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo magpakalalim na maging routine tayo sa salita ng Diyos. Kadalasan may mga mananampalataya, kaya may sabi matatagal ng mananampalataya, kasi sometimes ang nagiging basihan lang nila ay yung tinatawag na emotion, yung feelings of emotion na sama-sama, nagagalak, masaya, no? Pero hindi napipig yung yung pangailangan ng puso at ng kaluluwa. Yung pagkain ng Diyos natin na galing sa Diyos ay yun po yung spiritual na kalagayan po natin na meron dapat tayong pakainin. At yun po yung pumapasok yung delight yourself. Ibig po sabihin yung ay yung parang paiilawan mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung magkaroon ka ng kaliwanagan patungkol po sa buhay na ito na sadyang napakahirap sa ngayon at marami tayong mga katanungan na kung minsan na hindi natin kaya isolve. Kaya dito, maunawaan po natin na talagang dapat po ay patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Ano man po mangyari, kahit kinabukasan, meron ka pa rin din nakikita ayos o hindi nakikita mo, parang hindi pa nangyayari gusto mo. Tuloy pa rin tayo manalangin sa Panginoon at Diyos po ang kikilos po naman sa mga bagay na yun. And good morning po at patuloy po natin panalangin, especially po yung ating church. Patuloy niyo po panalangin ang mga leader po natin at yung po mga bagay na kailangan pa po sa iglesia po natin. Maging mga family, mga kapatiran ay lagi nating sama sa panalangin. Ang sabi nga, dapat po paggamit po tayo. Kung hindi natin kaya paggamit sa mga ibang bagay, talento man, dito sa panalangin everyday, kayang-kaya mo gawin ng bagay na mas maganda nga ito. Dahil bihihira ang mga taong nagagamit po sa pamagitan po ng panalangin dahil ang konteksto po ng Pilipino mahina sa panalangin. Ang konteksto ng Pilipino mahilig na magsikanta, mahilig sa mga masayang grupo o yung mga bagay na naranasan. Gusto laging masaya, laging may ganung bagay. Kaya naman ito po yung pinakamaganda na maging aware tayo na ang Diyos po ang gusto niya. Meron tayong panahon na inuukol po para sa Kanya. Salamat po and good morning.